Okay, magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman kami upang maglingkod sa inyo on air. Kasama ng aming Paranaque Net Radio Worldwide. Ito po yung BFST CPII ng Values Formation ng Martial and Motorcycle Unit. At ito ako naman pala si YC Juliver Gonzaga at ang aking kasama na si Chief John Osorio. So ang aming itatalakay ngayon, ano bang meron sa iyo, Chip, na mga issue ukol doon sa sinasabi mong hihigpitan na natin yan, yung ating programa about doon sa may mga riding in tandem. Naman nag-i-start na naman sila. Wala silang tigil na kahit alam naman nila na tinatawag nito, kumilik gunban, pero tuloy-tuloy pa rin ang mga ginagawa nila. Pero pag doon sa Las Piñas, talagang mahigpit ang programa ng kapulisan. Lalo na sunod-sunod yung mga checkpoint doon sa Las Piñas, kahit dito siguro sa Paranaque. Nationwide ang kanilang checkpoint. Oo, ganon. Ano mga meron sa iyo dyan, Chef, na pwede natin ano natin sa ating mga publiko? Ito nga nangyari dahil sa riding tandem. Patay ang isang 25 anyos na binata. Matapos na pagbabaralin ng riding tandem ng banda alas 2:20 ng madaling araw sa sitio Harangan, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Kinilala ang nasawing biktima na si alias Chandil, 25 anyos na binata, nakatira sa nasabing lugar. Inaalam pa ng pagkakilanlan ng dalawang suspek na tumakas. Kumain sa kantina ang biktima nang dumating ang dalawang suspek na sakay ng motorsiklo na hindi malaman dahilan. Tumakbo ang biktima papasok sa banyo at hinabol ng suspek. Saka pinagbabarel na agad ikinamatay ng suspek. Biruin mo yan, Ng biktima pala. Biruin mo yun ng ginawa nila yan sa ganyan, sa biktima, di ba? So, ganun pa man, at binabati natin na magandang gabi ang ating President na si Chief Latam Gaspar. Palakpakan natin yan dahil binigyan na naman tayo ng pagkakataon dito sa ating programa. At ito naman yung about doon sa problema doon sa may Negros Occidental sa part ng Talisay City. Alam mo ba kung bakit, Chef? Itong ang mga nag-hired ng mga security, dapat yung mga amo na yan, nag-hired sila ng mga pang-security nila, seguridad sa kanilang mga tubuhan, dapat yung in-hired nila, yung may kaalaman sa tinatawag nilang security. Agency talaga, na talagang kompleto. Di ba? Kasi doon sa mga paglabag doon sa may Talisay, sa aking nakikita at nakikita rin ng ibang tao, talagang meron talagang paglabag. Lalo na dyan sa tinatawag nilang kumilik gunban. Kasi pinapairal na ngayon ng kumilik gunban, ang seguridad na talagang hindi sana magagamit yung mga armas na pinagbabawalan sa kanila. Bawal talaga yun Ngayon ang nagiging problema, Chef, dahil po yung mga tao na kulang sa kaalaman sa bilang tinatawag nating seguridad na bilang security, hindi nila sinusunod yung protocol ng PNP. Yan, tama yun. Diba? Hindi nila sinusunod. Dapat yung mga ganon, sinusunod nila dahil yun po ay para sa kanila din. Diba? Dapat para sa kanila yun. Ganun na nangyari ngayon at talagang nalalaman natin yung haharapin nilang kaso. Napakatinding ang harapin niyang kaso. At malamang kasama na rin doon yung magiging kasamahan niya. Yung mga gumawang katinuan na damay lang sa kanya. Sa ginawa niyang diba? katotohan. Ganon yun Hindi sana kung inisip niya muna. Although ginawa mo yung tungkulin mo bilang isang security, bilang isang utusan ng ng amo mo. Diba? So ganun pa man, dapat yung mga bagay na ganyan pinag-iisipan. At isa pa, itong agency dapat meron na kayong role na sa about age ng limit ng security. Kasi andun na, 68 years old na siya. Di ba? 68 years old ka na. So bilang at sa yun, hindi pa natin alam. Baka mamaya kulang, hindi pa siya licensed security.
Baka mamaya kulang siya doon sa mga tinatawag nilang hindi siya nakapasok doon sa ano ng sosya. Kulang siya sa kaalaman doon sa 11GO na tinatawag. Oo. Kasi kung ikaw ay talagang professional security license ka ng ganun, dapat alam mo yung mga batas na yan. So ngayon, dahil ginawa niyo yun, siya ay nagpaputok ng baril doon pa sa harapan mismo ng babae, ng mga agrarian. Dahil yun sa mga agrarian na naman, walang kalaban-laban yun. Walang kalaban-laban. Pero yun lang naman, ginagawa man doon, alam niyo doon, cellphone lang. Kaya nga, ang ginawa siguro nung takutin yung Ano ba nangyari sa utak ng security na yon? Oo. Pasintabi po sa lahat ng security, hindi po lahat ng mga security ay ganun ugali. Di ba? Ay dapat mag-isip-isip muna kasi minsan kasi yung mga tao, basta ang mga naamo, basta lang hard ng security na hindi dumaan sa tamang procedure ng sosya. Tama yun. Diba? Itong sosya, talagang yung LGO, pinatawag siya, pinahanap na siya ngayon ng LGO at mabibigyan ng karapatang ng kaukulang kaso na i-apply sa kanya. So buti naman palakpakan natin ang ating pulis diyan sa may Talisay na gumagawa sila at lalo na yung LGO. Yun. Ito po yung kanyang nagiging kaso diyan, nag siya ng grave threat, no? Illegal discharge of firearms, paglabag sa Republic Act 10591. Ito 'yon, yung ito yung nagiging niya sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng lalo na diyan sa paglabag sa Comelec gun ban. Yan. Ito po yung haharapin niyang kaso. Ito po yung haharapin niya. Dahil inaano niya yung batas ng Comelec. Naghang ata, naghang? Naghang ba? Okay ba? Ayos. Kasi naghang siya. Okay. Ayos. Okay. So ganun pa man, itong at buti naman na pasalamatan natin ng ating LGO diyan sa Negros, sa Talisay, na mabilis silang umaksyon. So meron na at may mga issue din na merong kakulangan ang mga PNP. Pero ang PNP wala namang parang hindi naman natin nakita na nandun sila. Wala namang pruweba na nandun sila. Pero either ang nakakita yung mga taong bayan. Taong bayan na nandun. So yung natin, wala tayo doon sa PNP dahil yung paglabag naman talaga nandun naman sa security. Dahil talagang ginamit niya. At sana yung security naman na hinahard naman ng may-ari ng lupa, yung may kaalaman naman about security. Baka kung saan-saan niya yata pinulot yun. Basta. Ang importante yun siguro sa kanya, makahawak lang ng baril, okay na yun. Okay na. Kulang sa doktrina na tinatawag ng sosya. Kaya nga sinasabi ko, kung kulang sa tawag na kaalaman sa palakaran ng sosya, ng security, tutulungan ko pa siya. Tutulungan ko pa siya pag-turo doon sa mga strategy ng tinatawag ng security. Tama yan. Dahil naging security nga pala ikaw, no? Naging security ka rin eh. Naging VIP rin tayo, naging security rin tayo. Kaya alam ko yan. Ang nagiging problema doon sa may security na yan, may edad na rin siya, siyempre igagalang natin, parang tatay na rin natin yan, di ba? Ang nagiging problema sa kanya, naging chismoso siya. Kaya dapat yan, babasahin niya yung 11GO number 7. Yan, Dapat doon siya magbasa sa 11GO number 7. Yan. Kasi ang sabi diyan, to talk to no one except in line of duty. Yun. Di ba? Paano?
naka-duty siya, tapos nakichismoso. Ay, hindi, wala ka doon sa GO number 7. Yan. Oh, di ba? Oo. Ito naman talaga, yun mga hinahard nyo. At meron pang isang involved din na security. Doon naman sa may Isabela, Negros Occidental. Ganon din, may edad na rin ang kinukuha nila. Ewan ko, malay natin yung mga security na hinahard nila, kaya mainit ang ulo, baka may mga maintenance na yun katulad ko. Ha? Ha? Parang umina. Ha? Baka yung kinukuha nilang, inahard nilang, walang umina. Ha? Ganun siguro, ha? Ganun siguro yun. Di ba? Kasi, yun nga sinasabi natin, ang nagiging ano nila doon, kasi nga, yung may mga edad-edad na. So, hindi na nila makontrol ang kanilang blood pressure. Ayun, meron. Hindi na nila makontrol ang kanilang blood pressure, ha? Oo. Dapat ang i-hire nila diyan, yung medyo bata-bata na merong kaalaman sa security na maintindihan yung mga bagay na hindi dapat gawin. 'Di ba? Kaso ina-hire nila yung mga senior citizen na may mainitin ang ulo noon. 'Di ba? Wala yung yung background na na tawa. Ganun, 'di ba? Dapat may ganon sila doon sa dapat may ganon. Wala. Okay, dalang na-check muna tayo. Yun. Dapat may ganon sila. Hindi yung katulad mo, Chef, 'di ba, ikaw? Ilagay na lang natin security ka. Tapos ganyan, kaya iinit ang ulo mo dahil may edad ka na, hindi mo control yung sarili mo. Di ba? Tama? Ganun dapat. Ang kailangan i-hard nila, yung license security at talaga sila ng ating Philippine National Police ng SOSYA. Baka yung kinuha nila siguro, yung mga retiradong kapgo siguro to. Talaga naman, ito nag-hire naman lang kayo yung may mga senior citizen pa. Mag-hire naman kayo yung mga bata-bata na makaintindi sa tinatawag nilang batas ng security. Kasi yung ating mga susya ay hindi po yan nagpabaya sa paalala palagi. Oo. Bago ka makakuha niya. Kasi bago ka makakuha ng license talaga ng susya, napakahigpitan at matindi ang papasukin mong karayom sa susya. Yan. Ganun yun. Nawala-wala. Wala-wala. Ganun yung doon sa loob ng susya. Napakahigpit yun. Kaya ganun pa man, dapat kayo, dapat magiging license security kayo, magiging professional. Magiging professional kayo. Dapat ganun. Diba? Kaya, pati tayo, parang na-high blood na rin ako. Sabi ko nga sa kanya, kung kulang ka sa kaalaman ng tinatawag nilang security, punta ka sa akin dito. Kaso nga lang, mamasahe ka muna, papunta na Maynila mula Negros. At siyempre, inano natin dyan ang ating presidente, ng Marshal and Motorcycle Unit ng Values Formation ng BFSD CPII ng ating presidente na si Tatay Nicolas Amatorio. Di ba? Kaya lang naman natin nakukuha yung mga ganyang bagay dahil yung ating butihing Tatay Nicolas Amatorio ay talagang natuturuan tayo ng values. Natuturuan tayo ng tama. Hindi tayo nagiging bunga ng tatay natin kung hindi galing sa kanya. Di ba? Okay? Okay, Chef, ano pang sa iyo dyan na may natin sa ating mga kababayan? Ito, bala isang chopper bumagsak. Okay. Nasawi ang isang babaeng piloto, makaraan bumagsak ang isang chopper sa isang latian sa Sitio Amurong, Barangay San Miguel, Gemba, Novia Ecija. Sabado ng hapon, nagtulong-tulong ang
mga residente at autoridad na sa pagkuha sa katawan ng piloto para mailabas sa bumagsak na chopper sa Okay. tubigan Aha. na may number RPC 3424. Agad na revive ang mga nagresponde ang team, ang biktima. Subalit, nabigo ang mga ito. Patuloy na inimbestiga ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang insidente upang matukoy kung ano ang naging sanhi na pagbagsak ng chopper. Yun, no? So, ganun pa man, at talagang maganda naman yung layunin ng piloto, kaso nga lang talagang inabot sa ganung trahedya at hindi natin alam na ganun ang mangyayari. At ganun pa man, at nagpabati na magandang gabi itong ating kasamahan na si Galang Rider, na hanggang ngayon nasa trabaho pa siguro, at baka maya-maya either makahabol pa siya sa ating programa. At ganun pa man, itong matindi rin at itong sinusulong ng values formation ng Marshal in Motorcycle Unit na kasama ang aming One Ride, One Negros. Nagkakaroon tayo ng One Ride, One Negros sa darating na March 2 doon sa may Negros, Bacolod. Kasama itong lahat ng mga riders community, Riders Club. Ayan po, at makikita nyo sa screen, nandyan po ang lahat ng mga logo ng sasali sa Riders Club, sa lahat po ng advocacy ng values formation ng Marshal and Motorcycle Unit. Di lang kaya double check pa. Nawala dito sa akin. Okay. Yan lang. Okay. Ganun pa man siyempre, at dahil lang dinodouble check pa ng ating technician. Okay. Ayan. Okay. So, dahil chine-check ng ating technician, dahil yung ating monitor at nagkaroon ng kunting aberya. Oo. Parang motor lang din yan, nagka-aberya din. So, ganun pa man, itong inaano ng values formation, lalo na dyan sa may OIC Chief Juliber Gonzaga, ng aming sinusulong ngayon ng One Ride, One Negros. Ayan po ay magtulong po kami ng lahat ng mga Riders Club na makiisa kami sa aming layunin na turuan namin ang lahat ng mga nagmumotor na kulang sa tinatawag naming road safety. Yan po yung advocacy ng values formation ng BFSTC-PII. Ng Marshal and Motorcycle Unit. Si Yuson dyan sa Hinigaran, naway makarating ito ang programa namin ito, makarating sa Hinigaran, lalo na dyan sa aming municipal mayors, na si Mayor Nadi Arcillo at kay Vice Mayor Grace Arcillo. Na sana tulungan nyo kami at ang ating mga PNP dyan at ang ating mga rescue at ating mga traffic head dyan, management, na matulungan kami sa aming programa ng One Ride, One Negros, na kami po ay tutulong dyan, advocacy, pag-advise sa ating mga riders, sa ating mga nagmumotor dyan sa Negros na kulang sa kaalaman ng tinatawag nilang road safety. Kaya po yan ay bukas pupunta po ako ng opisina sa Kamkrami dahil may kukunin tayong mga documents para sa atin doon sa may gawing event doon sa may Negros Occidental. Ganun pa man, at believe tayo sa programa ng ating police station dyan sa Hinigaran, ng Municipality of Hinigaran, na talagang mahigpit na sila ngayon sa seguridad ng tinatawag nilang road safety sa kanilang pamamahala. Dahil maganda yun ang layunin nila, dahil yung marami na nagreklamo ng mga tinatawag nilang maingay na tambutso. Tapos, at isa pa, hindi na sila nag-helmet, nagchichinilas na lang sila, kahit pantalon, wala.
Ayun ang bawal na bawal yun. Kailangan Oo. talaga naka-helmet sila. Kaya hindi talaga dapat na gawin nila yon dahil kaya lahat ng mga taga-probinsya dapat natin sila tutulungan dahil po tayo nakakaalam dito sa may NCR, meron din silang hindi naman lahat. May ilan din na gumagawa ng ganun na para doon hindi sila nag-helmet. Kasi napakahirap diyan sa may lalo na sa Inigaran, lagi ko nakikita yan diyan, Chef. Ay, paano probinsya eh? Gusto niyo sa probinsya. Aking muna i-announce dyan, yung aming barangay captain Alan Lara, na tulungan nyo rin kami sa lahat ng 24 ng barangay ng Hinigaran, ng Municipality of Hinigaran, na matulungan yung aming programa. Kasi dahil may programa din ng Hinigaran na sa ganong layunin, sana tulungan tayo. Tayo ay bilang values formation, nagsiserve tayo sa mga tao na walang kabayaran. Amin public servant. Tama. Public servant tayo. Tayo nag-i-expenses na sarili natin para lang makatulong tayo sa ating mga kababayan. Biruin mo yan, yung values formation ng Marshall in Motorcycle Unit, babiyahe mula ng Metro Manila, papunta ng Bacolod para lang magkaroon ng event dyan sa Hinigaran, para ma-organize o matulungan natin yung PNP sa layunin nating One Ride, One Negros. Ayan. Talagang lumaki na ang ating kwan. Sana. Motorcycle Unit Marshall. Kaya dyan sa Negros. Marami na pala tayo dyan, ang mga miyembro. Marami na. Ngayon, yun ang isinusulong namin ni Presidente nating Chief Tatay Nicolas Amatorio, na inoprubahan niya na sige, willing ako mag-aprubahan ko yan na magkaroon ng Marshall in Motorcycle Negros dahil po yan po ay para matulungan natin ang ating mga kapulisan dyan sa may Hinigaran. Yun. Maaring isama tayo sama yung Marshall sa checkpoint nila para magtulong sa pag-assess. Lalo na rin dyan sana sa barangay na lahat ng 24 ng barangay. Ina-announce ko rito, sana makarating kayo sa darating na March 2. Pero hindi pa namin mailagay yung oras dahil naghihingi pa tayo ng abiso doon sa ating municipal mayors na matulungan tayo kahit man lang na mag-sponsor sila sa speaker natin dyan. Yan. Pwede yun. Malay natin, Mayor. Baka naman, matulungan mo naman kami kahit sa sound system lang naman. Yan. At kay congressman dyan, At malay natin, hindi malabo mangyari na napakabait ng ating municipal mayor dyan sa Hinigaran. Yan. Lalo ng ating congressman dyan. Talaga naman sila, supportive yan sila. Sana itong darating na event ng Marshall in Motorcycle Unit, matulungan nyo kami at kahit sa sponsor na naman sa speakers dyan at mabigyan nyo kami kasi masakit sa lalamunan magsigaw na wala kang speaker. At matuyot tayo sa lalamunan na wala tayong tubig. Yan. At lalo na habang nagsasalita tayo, mabilis tayong magutom. Yan. Kaya sana sa Municipality of Hinigaran maprotektahan na makiisa sila sa layunin natin, no? Yan. Sa sponsor, madali lang yan. No. At least kami at libre. Yan, yung pagtulong natin sa ating mga motorista dyan sa may Hinigaran. Yun. So sa ngayon pa lang, hindi pa tayo nakarating doon sa may buong Negros, at tayo po'y magsasaludo muna sa ating mga municipal mayor at vice mayor natin dyan sa Hinigaran. Magbigay galang tayo sa kanila dahil makarating doon kay mayor, masaba, sabihin ni mayor, sabay ang nakatira si YC Chief Juliber Gonzaga at papatawag natin. Diba? Mukhang maganda ang kanyang layunin. Biruin mo, galing ka pa ng Metro Manila, uuwi ka lang para tulungan yung Municipality of Hinigaran. Hinigaran yan. Hindi lang yan at hindi lang yan ang Hinigaran. Darating ang araw na buong Negros na matutulungan natin yan ng advocacy ng Marshall in Motorcycle Unit. Yan. Okay? Baka meron ka pang idadagdag, Chef, sa ating kababayan at alam nila yung mga nangyayari dito lalo na dito sa NCR. Bali nung nagkaroon ng sunog sa Bataan,
4 na mag-anak na utas. Oh? Oo. Okay, at kawawa naman. Kawawa. Okay. 4 katao ang nasabi, kabilang ang 3 anyos na batang babae na sa sumiklab na sunog sa pangalawang palapag ng bahay sa Balanga, Bataan ng madaling araw. Kinilala ang mga nasabing biktima na Sinayda Use, 70 taong gulang, Augusto C, 53 anyos gulang, Jaime Lynn Joy Manalo, 24 anyos, at si Hayla Adeline Use, 3 anyos. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, alas 4:45 na madaling araw nang magsimula ang sunog sa unang palapag ng bahay ng mga biktima na noon ay nasa kasarapan ng tulog sa ikalawang palapag. Na mabilis kumalat ang apoy, nakulong ang mga biktima, hindi patukoy ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Ay, sus, ganun pa naman, oh. At siguro, siyempre, condolence na lang sa lahat ng mga pamilya na nasawi dyan sa sunog. Nagpaabot ng condolences dyan, yung ating programa ng BPSTCPI ng Values Formation, ng condolence po sa lahat ng mga pamilya. Yan. Ilang alarma ba ang sunog? Ilang alarma ang nakalagay doon? First alarm, second alarm? Parang gano'n. Okay. Sige. At ganun pa man, kaya ko nilalakad yan at kinasikaso ko yung tinatawag nating advocacy ng Values Formation ng Marshall Motorcycle Unit dyan sa Negros dahil pataas ng pataas yung mga aksidente ng Negros. Ang karamihan doon, Chip, talagang puro motorsiklo. Kasi mandun yung mga kakulangan sa tinatawag nilang road safety. Wala silang ganun doon. Kaya paalala lang sa lahat ng mga nagmumotor, kung maaari lang naman sana, kung nakainom kayo, kung sa kaibigan kayo, magpabukas na lang kayo. Huwag na kayong mamilit na uuwi na hindi nyo kakayanin ang tinatawag na pagmumotor. Kasi po, lalo na dyan ngayon sa may Negros, dahil po yun ngayon ay harvest na ng mga tubuhan, maraming mga nakaparking na mga motor, motor na mga truck dyan sa gilid-gilid. So baka mamaya, ganun ang sanhi palagi dyan nandun sila sa ilalim ng truck. Dahil may nakaparada na truck, madilim, hindi nila napapansin. At ang isa pa, mabilis sila magpatakbo, yung mga taga-probinsya. Ganun sila magdadrive doon. Yung tiwala ba, na porgit nagdadrive ka, lalo pa doon sa karamihan, mga walang lisensya, walang mga helmet. Ganun. So, dapat, at i-implement na ng Municipality of Hinigaran na magkaroon na talaga ng helmet dyan sa may Hinigaran. Para yan sa kaligtasan din nila. Sana yan, ma-implement na, buong Negros na sana yan. Buong talaga na hindi lalabas. Kasi, ang gagawin dyan ngayon, pag doon ka lang sa may barangay mo, pag lumabas ka na ng National Road, National Highway, dapat naka-helmet ka na talaga. Yan, para ang pag-ride nyo, ligtas sa... At isa pa, ang dapat yan, ipapaalam sa kanila, pag bumili ka lang naman doon sa may palengke, pag bumili ka lang, huwag mo na dalhin yung sangkatirba mong anak. Yun, nakikita ko dyan, minsan suno-suno sila. Kasi nakikita ko palagi dyan, lalo na sa may Hinigaran, talagang grabe ang kas dyan. Kulang na lang, pati apo dalhin. Bibili ka lang. Kung bibili ka lang naman ng isda, bibili ka naman lang ng tinapay, iwan mo na lang. Yan. Kasi pag magkadating ng panahon na mag-aksidente kayo, edi lahat kayo, Damay-damay. Diba? Oo. Lahat kayo madadamay. Madadamay na lahat. Sana yung mga ganyang bagay at iniisip din ng mga motorista. Kung tricycle, kahit paano sa mga tricycle naman, dyan sa Hinigaran, at although hindi kayo kasama sa checkpoint, pero malamang isa rin kayo sa mga bugos din na mawala din kayo mga lisensya. At ang pinakamaganda dyan siguro sa Hinigaran, yun yung pa-checkpoint kasi dyan sa may Negros, alam mo pag may checkpoint, Chef, ang style doon pila-pila doon sila sa unahan. Inaantay nila na matapos yung checkpoint, saka sila aalis.
ang mas maganda siguro, babaguhin na lang na sistema ng ating mga checkpoint siguro, Chef. Ha? Pag mag-checkpoint sila at mayroon nakahintosonan, araruwi, puntahan na lang nila doon lahat. Puntahan na, Kaya, oo, para yun ang hindi na, maganda. para hindi na sila mahirapan magpara-para. Kasi yung iba, pag nakitang nandyan ng nakapwesto yung kuhan, mga nagki-checkpoint, nahinto na, malayo pa nahinto. Nahinto na sila. Oo. Naikot para makaiwas. Oo. Sana magawa natin ng magawa ng ating mga kapulisan yan. Although gawin na lang talaga nila yan. Kasi ang ating kapulisan, hindi po yan para sa kanila, para sa inyo yan. Oo. Dahil yung ang seguridad ba, yung safety nyo, yun ang ibig sabihin ng mga kapulisan sa checkpoint, yun ibig nila sabihin Yeah. safety kayo. Hindi kayo huli ng mga kapulisan natin, kung meron kayong kompleto kayo. Yan. May lisensya. Ang problema lang, salitang lisensya, Ilonggo yun, Bisaya. Akala nila siguro, nakalisensya na kami, pwede na kami mag-drive. Ang tinatawag na lisensya sa amin, Chip, nakapagpaalam ka na. Yun. Halimbawa, sa'yo, paalam ako sa'yo, mamalingke. Yun ang walang naglisensya. May lisensya yun, dahil nagpaalam siya. Lisensya lang tawag, pero wala siya driver's license. Ayun ang nakaklap doon. Ang sabi niya, lisensya na ako Naglisensya ka, pero wala ka, professional license. Ayun. Ang pag-intindi naman dito sa NCR, ang lisensya tinatawag driver's license. Yan, pero sa Ilonggo, sa Bisaya yan, ang lisensya, paalam. Nagpaalam, Ngayon, nagpaalam siya, pumunta na siya ng bayan. Sasabihin naman may lisensya ka? Oo, nakalisensya na ako. Yun pala. Ibig sabihin pala ng lisensya, nagpaalam siya. Pero wala siya license driver. Wala siya license. Yung sa kanya lang, siya nasabi niya, may lisensya, nakapaglisensya na siya. Pero wala siyang professional license. Ganun lang, di ba? Kaya yung mga lalo na dyan sa ating Samahina, Beanbong Negros, mga kabataan pa. Mga bata pa, wala pa siguro 17, 15, nagmumotor na. Pati damay ko na yung mga pamangkin ko dyan, nagmumotor na yung mga wala lisensya yan. Kaya pag uwi ko dyan, patanggalan ko lahat ng mga susi niyan. Dadali ko sa Metro Manila yung mga susi nila. At para hindi sila makapaggamit ng motor. Kaya sundin natin yung protocol ng ating PNP, protocol ng ating HPJ, ng LTO, lahat ng protocol ng ating barangay, sundin natin. Dahil po yan, yung ginagawa ng ating mga municipality o ng LGO, para sa inyo yan, hindi yan para sa kanila. Yun, kaya chinat ko na si Kapitan, Kap, at yung ibang radio station na sinabi ko at may darating dyan na event kami, sana matulungan nyo kami. Ng Marshall in Motorcycle Unit, ng aming yung aming advocacy na matulungan ang ating mga kababayan na kulang sa tinatawag na road safety. At meron ka pa, Chik, na ipapaabot sa ating mga kababayan? Ito, bali, galing ito sa Balatang Camarinesor na pinapanawagan na pansamantalang hindi muna madadaanan ng madaanan ng kalsadang ito na malalaking sasakyan tulad ng truck, bus, kotse at bagay ng Balatan na Buwa Road, Sitio Mang 8, Kabanbanan, matapos ang pagguho ng lupa ngayon Enero 30, 2025. Ayon sa lokal ng pamahalaan, tanging mga motorsiklo at tricycle lamang ang pinayagan dumaan sa epektadong kalsada habang patuloy ang pagsasayos ng inspeksyon ng otoridad. Ayun. Pinayuhan ng mga motorista mag-ingat sa madudulas na bahagi ng kalsada at maghanap ng alternatibong ruta na kailangan. Talagang kasi kitang-kita talaga na talagang wasak talaga Dahil, yung kalsada. Nagiba talaga yung kalsada. Oo nga. Kaya
upang maiwasan ang anuman disgrasya diyan sa lugar na yan. Ayon sa MDRRMO Balatan. Okay, so ganun pa man, ha? Kita-kita naman sa screen natin yan, talagang sirang-sira talaga yung kalsada. So ganun pa man, sa mga nagbabiyahe dyan, balak bumiyahe, kung maaari po, ipagpaliban nyo muna. Yung inyong mga importanteng lakad, at hindi man lang importante, ipagpaliban nyo muna. Yan. Sa susunod na mga araw na muna, kasi napakadelikado. At yung iwasan natin, yung hindi tayo magkaroon ng problema sa biyahe. So, ganun pa man, at aking idadagdag, lalo na dyan talaga sa tinatawag na road safety, kita mo yung nangyayari dyan sa may Himamaylan, Negros Occidental, sa City of Himamaylan. Merong estudyante. Alam mo ba kung bakit ang napakasayang na bata? Dahil siya po ay nag-aaral ng criminology. Hindi pa siya nakapagtapos sa pag-aaral ng criminology, natapos yung kanyang buhay doon sa tinatawag ng aksidente. Dahil na-aksidente siya so kawawa, sayang talaga bilang biro mo, nag-aaral ka ng criminology. Di ba? Pinaaral ka ng magulang mo. Ang sa kanya doon, kung bakit niya nagawa yon, dahil minamadali niya na mahabol yung kanyang teacher na magpirma ng clearance. Dahil lang mamadali sa chip minamadali niya na mapirmahan yung clearance niya kasi hanggang dito lang yung oras na time siguro na maibigay ng kanyang teacher. At sa kanya naman, minadali niya talaga na makarating siya at mapirmahan, maprubahan yung kanyang clearance. So, doon talaga natapos yung kanyang buhay. Dalawa sila. Yung nagmumotor di kasama, yung angkas, either siya nag-drive, hindi natin alam. Pero ganun pa man, yun ang mga kakulangan diyan sa atin sa Negros. Kasi pag matumba tayo, pag naka-helmet lang tayo, talagang safe na safe tayo. Hindi tayo mababagok. Hindi. Kasi pag nabagok tayo, yun ang katapusan natin. Kasi magkakaroon ka talaga ng tinatawag na bleeding ka, yung internal hemorrhage ka talaga. Di ba? Pero kung naka-helmet ka, yung naka sa pantalon, naka-sapatos, sure yun na kahit paano safety ka. Naka-helmet ka. Kasi yung pa naka-helmet ka, ang sintro talaga, ang pinakano dyan, pag mabagok yung ulo mo, obligado yan. Sigurado. Dito na arrival ka agad. Pero kung mga braso-braso, mga paa, kahit paano yan, hindi nakaka-apekto sa ating katawan. At saka ang hirap dyan sa atin, dahil karamihan talaga dyan, yung ating mga kababayan dyan sa Negros Occidental, sa Bacolod o sa sakop ng Negros Occidental, na talagang nagmumotor sila karamihan, doon pa talaga dadaan sa gilid, di alam na 4 lane. Ngayon, 4 lane na ngayon ang karamihan doon sa Negros. Bihira ang 2 lane ngayon, lalo na sa National Road, 4 lane na ginagawa doon. Karamihan pa kasi, doon pa dumadaan sa pinakagilid. Ay, ang pinakagilid yan pala karamihan na nagpaparada yung mga truck. So, ganun, napakahirap yan. Kaya sabi ko sa kanila, kung dyan naman kayo sa gilid ng kalsada, total 4 lane yan, paggabi na wala naman masyadong sasakyan, wala kayong kasalubong, wala kayong kasunod, susundin nyo lang yan yung guhit sa gitna. Tama yun. Baybayin nyo lang yung guhit sa gitna, kaya wala naman nakaparada dyan na sasakyan, kundi lahat sa gilid. Yun ang hindi nila alam. Kasi karamihan na aksidente sa gilid, walang nabira ka man aksidente sa gitna. Lalo't sa gabi. Kasi yung sa apat na linyan, nandito yung truck. Ito yung pangalawa. Dito ka sa may guhit-guhit na puti na yan. O kung wala mang guhit o meron man wala, yung pinakadugtungan ng kabilang lane, doon kayo dadaan. Dahil yan po yun na safe talaga kayo dyan dahil wala nakakaparada yan dyan. Kasi itong pinaka-last lane dito sa pinakagilid, karamihan kasi dyan, may nakaparada. Either obligadong sasalpok sila. Either, kasi karamihan naman sa atin dyan sa may atin area, walang mga warning device. Walang mga warning device. Kaya dapat i-implement din yan sa lahat na may mga truck na magkaroon sila ng warning device. Sa likod. Sa likod. Malayo pa. Maglagay sila ng 5 meters, 6 meters. Para alam na agad na may nakaparadang truck. Yan. At saka wag nila ilagay yung warning device sa sentro ng puwet ng truck. Ay, hindi. Kailangan medyo malayo-layo pa. Kasi pag sinintro mo yan sa puwet ng truck,
Ibig sabihin, gumilis siya ng konti, nakalihis pa rin yung puwet ng truck. Oo. Dapat, pagka ito'y truck, dapat, pag ito nakaparada yung truck, dito niya ilihis yung, yung warning device. Warning device. Oo. Para yung mga tao mag-overtake, dito pa, makaiwas pa. Makaiwas. Kasi pag sinisintro mo yan yung warning device mo, sa laki ng truck, akala naman ng motorsiklo, yan lang yung pinakagilid niya. Yung pala, gitna pa lang ng puwet ng truck. Kaya aabot pa rin kahit paano. Aabot pa rin. Kaya ang gagawin nila dyan, dapat doon sila sumunod sa may guhit na, Sa may guhit talaga. na yan. Doon nilalagay Safe na nila. safe dyan kasi walang nakaparada yan dyan eh. Ang lahat ng nakaparada ng mga truck dito sa gilid. Kahit nasa expressway, di ba, may nakalagay dyan na levee na para pahingaan ng mga sasakyan, di ba? Kaya binigyan yan para may mga gustong umihi. Naiwas accident kasi yan eh. Kasi nandun yung pahingaan, pwede kumain muna saglit. So dyan sa atin sa Negros, walang ganon. Basta lang makaparada ang mga truck dyan, parada lang yan eh. Kaya tayo mga motorista, kailangan huwag kayo masyadong sa gilid kasi lalot sa gabi. Hindi nyo makontrol yung kasarapan ng biyahe nyo. Tapos nakainom, either kahit hindi pa nakainom. Dahil yung mas pinapaganda yung porma ng motor kaysa seguridad nila. Biruin mo dati sinasakyan nila kalabaw lang. Ngayon Raider na. Ngayon Aerox na. Tapos may sniper pa. Yo? 'Di ba? Nagiging problema. Kaya sila nagagamit ng magagandang motor, bininta yung kalabaw. Patay tayo dyan. Para maibili ng motor. Para lang maibili yung tinatawag na motor. Yan, Ngayon, mas nauna pa sila namatay sa motor, sa kalabaw. Kalabaw, Dahil magandang klase yung motor, naksidente. Ayun. Wala. Timbog. Yung kalabaw napunta din sa ibang tao. Paano pa? Nagkaroon ka ng emergency. Saan na ngayon yung option mo pulutin yung kalabaw? May benta mo pa ba yung motor na durog-durog na? Siyempre hindi. Hindi na maibenta yun dahil durog na. Ang halaga ng motorsiklo mo 100,000. Ngayon itinda mo sa kakalakal yan, siguro nasa 500 na lang yan. At kung gusto mo man kunin yung motor mo, hindi ka naman papayagan ng mga traffic division. Yan, Hindi ka rin papayagan ng traffic management at ang kapulisan natin. Hanggat hindi mo naasikaso yung nagiging problema nun, yung bayaran. Gusto mo, pipilitin mo, mas unahin pa palabas yung motor kasi sarili. Hindi pa tayo may release yan. Kailangan dadaan sa mga tamang proseso. Kailangan pag-involve accident ka. Pag-involve accident kayo, hindi yan mauna-una labas yung motor nyo. Hanggat hindi kayo nagkakasundo. Yan, Hindi naman yan maano dyan sa may traffic division eh. Sa may impounding eh. Hindi basta makukuha nila. Hindi na basta makukuha yan dahil mahaba-habang proseso pa yan bago nyo makuha. Di ba? Kaya kayo dyan sa Negros, huwag nyo sayangin yung buhay nyo. Makakauwi kayo ng tama. Makapagmumotor kayo ng tama. Si DJ Tuso nga. Yung motor, Rossi na lang. Di ba? Pero yung Rossi, safety. Kaya dumadami ngayon kumukuha ng Rossi. Dahil yung Rossi, madaan-dahan lang magpatakbo, China. Diba? Madaan-dahan lang yung magpatakbo. Pero yung tinatawag mo mga Yamaha, mga sniper, mga Raider, ang kinalagyan niyan doon sa Marilaki. Yan, maraming na-accident dyan sa Marilaki. Isa pa yan sa Marilaki dyan. Ginawa yung kalsada niyan, hindi yan para pang motor racing. Para yan sa public, sa mga sasakyan. Hindi yan nakastyle ng pang race track. Ginawa yan para yan sa kaya kayo na-slide kasi hindi nakapurma pang racing yan. Karabas ko magpatakbo mga motorista. Grabe. Kaya ang sinasabi ko sa inyo dyan, lalo sa Marilaki, nagpapasikat kayo,
kayo yung sikat, pero yung kumikita, yung mga vlogger. Yan, oo. Ha? Pero Oh? sa ngayon, binantayan na ng mga Oo. LTO at saka highway patrol yan. Binabantayan yan. Pero pag pagkalampas naman ng ating mga LTO at mga HPG diyan, ang puwet lang naman ng HPG at saka LTO binabantayan ng mga yan. Pag wala na, siguradong andyan na naman. Oo, nandiyan na Pukpukan naman. na naman sila. Oo. Dapat talaga sa totoo lang, hindi naman tayo sa nininira sa ating mga kapwa vlogger. Sana tigilan din nila doon yung pagplastar nilang pagkakuha-kuha ng ganito-ganito. Kasi isa yan sa nakapag bukas loob ng tao na magpakita dahil kinukuha mo siya ng picture. Yan, Kinukuhaan mo siya ng video. Ako naman, as gusto kong sumikat na para si Superman, dahil binibidyo ako, magpapasikat ako. Ayan. Harurot. Ayun, sumalya sa tabi. Patay. Hanggang ngayon, sa Katerba yung kaso niya. Nasa ospital pa siya, nagtatanong na magkano damage ko. Kasi marami na damay Yung kawawa na vlogger, nadamay. Nadamay. Kung ito naman vlogger kasi, kung hindi rin siya pumunta at nagkipag-show rin, hindi rin sana siya nadamay. Yan. Maraming paraan na kung saan tayo pwede kumita. Sa tinatawag social media. Pero ganun pa man, hindi natin sila control dahil yun ang basic nila na para kumita sila eh. Pero yun nga lang, nakadepende yan sa tao. Yung mga vlogger, hindi naman natin maano yan dahil yun na talaga yung ano nila para kumita man sila. Pero dapat ikaw din na mga na driver, ikaw din na rider, huwag ka rin magpakita ng papasikat ka. Ay para yung sa'yo naman, para ikaw ay bahala ka, picturean ka nila, para videoin ka daw. Normal lang ang drive. Yung mga kawi ka lang. Yung stand ka para Superman ka. Tuloy sa puno ka ng kahoy pinulot. Lumipad pati. Lumipad pati motor. Lumipad pati. Tapos ano pa siya ng apology sa publiko na humingi siya ng pasensya sa kanyang ginawa. Ulitin mo pa yan. Wala na, hindi niya na mauulit yun. Ngayon, yung motor niya, durog-durog, malamang yan. Wala pa 500 siguro kilo nun. Wala, sinasayang nila yung kanilang mga motor. Kung ako sa inyo, sa lahat ng mga riders sa Marilaki dyan, kung gusto nyo lang sumikat, at gusto nyo malang sirain yung mga motor nyo, bigayin nyo lang sa akin kasi motor ko Rossi lang. Para mapakinabangan. Diba? Kung sinisira nyo lang naman motor dyan sa Marilaki na walang kakwinta-kwinta, ibigay nyo lang kay DJ Tusong. Total, motor ko Rossi lang. Diba? Nang makatikim naman tayo ng sniper at reader at saka Aerox. Sa matagal ko na panahon, kahit siyempre alagang Rossi na talaga ako. Kung si Senador Manny Pacquiao pa, nagpunta sila doon sa Kabukiran, nag-trail sila, yung 1,250cc ni Senador Manny Pacquiao, hindi nakaangat dos bukid. Hindi nakaangat. Pero, gulat na gulat si Senator Manny Pacquiao, may humarot. Nung nakita niya, Rossi yun Rossi. Yung pang umangat ano? Rossi. Kaya sabi ni Senator Manny Pacquiao, natalo pa yung BMW sa Rossi. Talaga naman talaga ating Senador Manny Pacquiao, talagang bilib na bilib sa makina ng Rossi. Pero mo sa kanya 1,250 na BMW hindi nakaangat, hindi nakakyat. Samantala yung Rossi umarurot. Gumaganon pa rin sabi ni Manny Pacquiao. Kaya bilib na bilib si Senator Manny Pacquiao sa nag-driver na yon. Okay, Jeff, meron pa tayong itatalakay? Baka meron ka pa dyan? Na alam ng ating mga kababayan? Meron pa? Okay, sige. At ganun pa man. At siyempre, babatiin muna natin dyan ng magandang gabi. Ang ating Police Substation 3 dyan sa may CEA. Sa pangunguna ni Police Captain Hil Anos.
Lalo na dyan sa mga Pugi Boys nila na si Police Lieutenant Corpin, kay Police Lieutenant Borsi, kay Police Master Sergeant De La Cruz, kay Police Master Sergeant Abulisles, at kay Police Staff Sergeant Reyes, at kay Police Patrolman Tuliao, at kay Police Master Sergeant Oliva. Mahi talagang mga pupugi yung mga kapulisan natin dyan sa CE. Dyan sa lahat ng mga police station natin. Lalo na rin dito sa may Paranaque. Pero nadamay na lang tayo sa kagwapuan. Sila yung number 1 pugi. Pangalawa lang tayo. Pero, wag sana sumama loob ng mga pulisan natin kaya mayroon pa mas gwapo sa kanila. Alam mo kung bakit sino? Si DJ Tosong. Iyon! Sa lahat ng ating mga taga-Paranaque, huwag nyo kalimutan si DJ Tosong. At talagang nandyan yung mga plano ng layunin ni DJ Tosong. Sa kanyang programa din. Ipalo nyo yan si DJ Tosong. At talagang yun ang layunin ng anak ng BFSDCPI, ng Values Formation Chef. Okay, at babati mo muna yung pamilya ko dyan sa may Barangay Palayog, Hinigaran, Negros Occidental, kaya lalo na sa masiksi at maganda kong nanay. Sana kung sino man ang gusto manligaw sa nanay ko, mag-PM lang kayo sa akin, available yung nanay ko ngayon, dahil basta magpaalam lang kayo sa akin, lalo na dyan kay Nanay Julieta Naris Gonzaga. At sa lahat ng officials ng buong Negros, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ayun, Chip. Ayun. Binabati ko rin si Sir Nicolas Amatorio. Magandang gabi po, Sir. Okay. Sa pamilya natin, kung saan pa meron. Binabati ko na lahat sila. Lahat na raw sila. Kahit na wala silang pangalan, okay na yan. Okay na yan. At siyempre ako naman, at talaga namang anuin natin, at sa inyo rito, baka meron kayong alam dyan na kung gusto nyong pumunta sa amin dyan, sa may Bergonbel, sa may Las Piñas, sa may barangay Pulanlupa 2, meron tayo diyang carwash, yung Babams Carwash. Ayan. Kilala yan, yung Babams Carwash. Dahil yung kanilang serbisyo dyan, 100% ang kanilang serbisyo. At marami silang mga gawain dyan. About sasakyan, yung gusto nyo mag-detail, lahat po, kompletong-kompleto sa may Babams Carwash. Kasi ang owner by Mr. Joseph Gerard Tuvilla. At ang nagmamanage dyan, wala rin iba kundi si Juliver Gonzaga din. Yun, si DJ Tosong. Si DJ Tosong. Yun ang nagmamanage. Nagmamanage ng Carwash. So, siyempre, lahat po niya mga tauhan dyan sa may Babams Carwash, yan po ay lahat ay produkto ng Bacolod. Yun. Lahat po ng mga staff diyan sa may Babams Carwash, lahat po yan mga Ilonggo. At meron din kami sa may Cavite. Sa Imos Cavite, sa Buhay na Tubig, sa lahat ng taga Cavite, baka gusto nyong dayuin diyan. Pero mag-ingat lang kayo kasi malaki ang buaya diyan. Medyo ingat-ingat kayo dahil kakahuli lang ng napakalaking buaya. Diyan sa Imos. Kaya dito naman sa atin, medyo naman yung mga buaya. Kaya katamtaman lang. So, nandun na sila sa zoo. Doon makikita ang buhaya sa zoo. Yan sa Manila Zoo, diyan makikita. Ganun yon. At doon sa may Buhay na Tubig, meron tayong Babams Carwash dyan. Nagmamanage dyan si Marimar. At ganun pa man, at kami po nagpapasalamat sa inyong magpagtangkilik ng aming programa ng BFSDCPI ay ng Values Formation ng Martial in Motorcycle Unit. Sa pangunguna ni butihing tatay Nicolas Amatorio. At sa aming radio station ng aming presidente na si Gaspar Latam. Palakpakan natin yan.
At sa lahat ng mga, lalo na sa aming technician ng Paranaque Net Radio Worldwide, salamat din at palakpakan din natin sila. Lalo na rin dyan sa lahat ng ating mga kababayan na kayo po baka ma-checkpoint po kayo at sumunod na lang kayo sa batas ng ating kumilik. Sa ating mga kapulisan, sumunod na lang tayo. Sa ating mga lahat po ng mga ng LGU, sumunod na lang po kayo. Dahil yun ay batas talaga ng kumilik Ganban. Teka, meron pala akong may tanong sa'yo. Ano po yung Canlaon, Volcan Canlaon? Ay, Doon oo. ba yun sa inyo? Oo, doon yun sa amin sa Negros Occidental. Yo. Diyan sa may Canlaon ay kagabi, meron na namang balita, nag-alburuto na naman. Yo. Oo, kaya siguro, ganun din. Bumaba din yung mga buaya doon sa may Negros. Yo. Oo. Nandun na rin sila sa patag dahil na siguro natatakot sila ng mga aspol. Pero ganun pa man dyan sa may Negros Occidental, mag-ingat po kayo dyan sa pag-alburuto ng ating bulkan. Kailangan lagi nakapismas kayo dyan dahil delikado yung kuwan na yan. Oo, pero yan Buga ng Canlaon. Oo, pero bala ko rin puntahan yung Canlaon na yan, Chef. At sa pagpunta natin doon at maghanap ako ng mga riders na sasama o lang ating mga volunteers doon at dadayuhin natin yan. Pupuntahan ko talaga yung Canlaon na yan. Para mabisita ko naman, siyempre, taga doon ako eh. Talagang kami po ay produkto ng mga Ilonggo. Kaya kayong mga taga Metro Manila, huwag kayong magtaka, ganun yung mga ilong ng Ilonggo kasi sa amin sa Ilonggo, walang lamangan kahit sa ilong lang. At saka to, kailan din mapunta nyo yung mga evacuation center. Oo. Gawa nang may nabalitaan kami dyan na may 2 bata ro, namatay na. Oo. Dahil sa nakakakalanghap yata ng mga... Yung anong amoy. Matindi raw yung amoy doon, kaya nakaraan, gumawa si DJ Tusong ng charity program, ng feeding program. Tama yun. Pwede yun. Nagpa-feeding program na ako doon, Chef. Ayun. Nakaraan yung unang pagsabog ng bulkan. Mga 2 days nagpadala ako doon. Nagpadala ako doon ng marshal. Tama yun. Tama. Tapos, para makatulong. yung mga marshal natin, sila po nagluluto ng mga pagkain o either, yung mga yung sabaw. Supas. Nagluto sila ng supas doon, yung mga marshal natin. Nandun sila, nag-serve sila doon, nag-volunteer sila doon. Nagpadala tayo doon ng charity natin bilang values formation. Okay? So, mayroon pa tayong italakay? Wala na? Wala na. Sige, siguro naman kasi naramdaman ko na yung oras at naramdaman ko na rin yung kung anong oras ng tiyan ko. Mamaya paglabas natin, pwede tayong kaya sumaklit yan sa kwan. Kaya nakalimutan ko magsabi kanina, ang oras natin ganito. Hindi ko na nakalimutan kasi yung tiyan ko kasi naka-alarm na to sa ganung oras eh. Alam na agad. Alam na yan, alam na. Okay, ganun pa man. Kami po ay magtatapos na naming programa. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. Ako po si OIC Chief Joliver Gonzaga. At ang aking partner na si John Osorio. Okay, at bumabati sa inyo na magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama ng aming radio station ng Paranaque Net Radio Worldwide. The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warning to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty.
Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Programs, Manibela ng Masa on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Ridin Oro. Hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Julio Santiago. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police Ugnayan, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Paranaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito prevented? Ano pong mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para po dito? Ibenta pa para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalinag Pinjares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio.